dito ng Aurora. And at the same time, kung mamaan lang naman ang pag-uusapan, pre, tatlong bruise ko to. May sisi ka, may Phobius ka, meron ka rin katot kacha. Ang interesting para sa akin kung paano nila isusupplement yung lane ni Benny Cutie. Yep. Dahil against a 1-1 ay may range advantage at medyo mahihirapan si Benny Cutie na manatili sa harapan ng isang 1-1 considering nga yung Tiger Pace ay napakalakas pa rin sa ngayon. So magiging interesting kung paano nga ba ito isosolve ng TNC Pro Team. Men, hindi lang yan kasi ang interesting din dito, broken wall ang ating pinaglalaroan. So, kailangan ng protection doon sa jungle. Though yung jungle naman dito ng Aurora ay kayang-kaya, strong independent man yan, Fred. Si Detective Fred rin yan. At kapag kami ng gulo sa kanya, ikakayanin niya. Ang concern lang dito ay paano pipigilan ng TNC if ever man naman gugulo ang Aurora dito kay Zaida. And concussive blast, no, yung magiging choice dito ni Light on this Franco, at least matutulungan ng mas mabilis pang makapag-clear si Yue, which will further emphasize yung pinag-uusapan natin kanina na mabibigyan ng ruta si Domeng mamaya na makapag-double lane na mas mabilis pa. Gusto ko lang i-highlight no, 4 out of 5 heroes na hawak kayo ng Aurora ay wala pang talo. Yup. Diba? Yung Arlut pa lang ang nagkaroon ng isang talo dito. So ang TNC Pro Team, naka-ready sila kung iisipin mo no? And on the other hand, si Zaida nagamit na yung Yi Sun-shin ng 11 beses. So if you use it, for a lot of times, posible na medyo mas gamay mo na. And in fact, dun sa mga nakikita nating laban over the previous days, YSS really is making an impact in the meta right now. Ibang klase kasi yung YSS magbigay ng vision of course yung vision, yung power spike din na nakukuha ng mga teams. Ito yung tinatawag nating death ball na madalas nang nangyayari. Na kapag nakakuha sila ng similar power spike sa isang composition, ay pwede nilang puwersahin ng mga bagay-bagay ng mas maaga para yung Yi Sun-shin na late game pa dapat masakit ay sasakit na agad-agad. Okay, dito may hook. Okay, nag-vibe check pa. Itong si Light, 0 out of 2 pa ang kanyang hook dito. Ito na yung sinasabi ko, broken wall. Pwede magbago ang laro dito sa ating pagong. At nagsisimula na dito ang TNC. Grabe combo. Agad yung taunt para kay Demon Kite, and then all of a sudden may taunt din siya na gagawin pabalik. Feathered Airstrike is also gonna be utilized. Sem goes for the final slash, and that is gonna be a first blood. May pagbawi naman ng TNC. Unang beses pa lang yan. Napakaganda nun, naging turn doon ng TNC at nabigyan pa nga si Light sa naging takbo. That was such a crucial revitalize coming in from Chakdo. Patay na dapat si Trimar doon. Yeah. Pero dahil sa revitalize na binato ni Chakdo ay nagkaroon ng oras yung Dark Wave na bumili ng additional pang oras na makapag-Demonic Force at Regen si Trimar. Kaya naman nakuha nila ang bagong na yun ng halos libre matapos ang trade-off. Ganda na simula nila dito. Nakakuha sila ng kill, nakakuha sila ng pagong at malaya pa rin ang pagpa-farm dito ni Zaida. And kung ikaw ay YSS, masayang-masaya ka sa mga nangyayari. Kasi kung titingnan mo, make it naman na panggulo dito ang Aurora. Pero hindi, kung may kukumpara mo sa hero ng TNC, mas kayang bumili ng trip to no? Kasi hook lang yung panggulo Oo, That's true. At kita mo na, 3 minutes in, nakapag-double lane na agad si Domeng Kite. Hinarangan ng Franco yung ruta na pwedeng ma-invade ang kanilang jungle at nag-invade din si Demon Kite sa kabila ng nakaw ng greens. So essentially speaking, 100% na hindi pwedeng mapitas during that double lane rotation si Domeng Kite sa nangyari doon. And Aurora's having quite a hard time in the first 3 minutes ng ating laban para makakuha ng pick-off kasi they're heavily dependent on Light. But look at that AOG galing kay Chakno. Walang tatamaan pero si Yue, nakumit nila yung flicker. Okay, medyo questionable yun pero ang ganda rin nabanggit mo, no? Yung flicker ay wala for the next 2 minutes. At mukha na mga abot dito kasi papatagalin pa tong pagong na to. And for sure, hindi rin papayag ang Aurora na makuha lang basta-basta ng TNC. Pero masasabi ko na nasa magandang posisyon pa rin ang Phoenix Army dito, lalo na wala pa rin panggugulong nararamdaman si Zaida against him. Yun naman talaga yung goal na if you're TNC Pro Team. Dapat makapag-farm si Zaida at I would say medyo hindi mo na nga kailangan isipin na makapag-farm ng sobra-sobra si Benny Cutie. At this point, the moment na makuha ni Benny Cutie yung War Axe niya na palapit na ng palapit, ay power spike na agad ito para sa kanilang gold laner. And saktong-sakto, no, kapag nag-rotate si Demon Kite in that gold lane, merong 2v1 power ang isang CC against that possible matchup. By the way, available na ang corrosion site para dito kay Domeng Kite. Ngayon ay gagamitin nila yung river para mabilisan sila makapag-responde dito sa pagong. Hahawakan ni Trimar, nililito lang niya yung pagong, sinasayko-sayko lang niya, pero mapupunta sa poder niya. Chakno kay aabante din
Pero kinakalmahan lamang na magkabilang upunan. There's gonna be a final slash na medyo mamimintis dito ngayon nitong si Oy. Edward, pero may paglaban, suppression and a bloody hunt. That's gonna take 3 more down. Sulong na naman si Chakno, pero sa kabila may laban Benny. din. It's Edward, an XP for an XP, pero makakuha ng turtle. Walang iba kundi si Demon Kite. That is an exchange of a life, but Aurora's gonna take it. Oo, naging maganda pa rin naman kahit papano sa Aurora dahil nakuha nila ang pagong at nakapag-farm si Doming Kite. In fact, dito na pumapasok yung sinasabi natin na match-up between Benny Cutie and Doming Kite. Mas mauuna yung power spike dito ng TNC Pro Team at nakita natin yun. Sadyang kumabit lamang talaga yung hook ni Light in that turtle fight. Kaya naman nagkaroon ng chance na si Demon Kite makakuha ng turtle ng halos libre. Alam mo, nakakatakot dito na para sa Aurora. Again, may hawak silang ticking time bomb. Alam natin at kilala ang isang 1-1 na kapag ka hindi mo napapatay, hindi mo nababangasan, Ayan, no? at hindi mo na napipigilan. O wait lang, di ata Ikaw mapipigilan. may pagpanat dun sa may bandang gitna. And in life, in exchange for a life, si Demon Kite talagang dinedepensahan. Ginagawa niya yung best niya to be able to dish it out. Pero doon yung Appraiser's Wrath, still not gonna be enough damage. Hinihit ni Lancy and Zaida, but that is not gonna be enough para mapatumba yung jungler ng Aurora. It's still a 400 gold lead. At pasok na pasok sa identity ng dalawang teams na yung nangyayari. Napakataas ng first blood rate ng TNC Pro Team. Currently number 1 sa ating liga. Sila ang nakauhawak ng unang lamang sa first few minutes of the game. Pero dahil nga napakataas ng average GPM ng Aurora Gaming, umabot na tayo sa punto na nabaliktad na nila sa malinis na pag-take ng objectives all the way to this first gold lead na hinawakan nila 6 minutes in. Oo, kahit pa paano, no, itong 500 na hawak-hawak dito ng Aurora Gaming, nagre-reflect na sila ay kahit pa paano ay nakakabawi na, pero may kumosyon sa gitna. Pero na naman nahatak dito itong si Light, but the traction pulse is gonna be right over there. Nahatak si Light, and he will be the one to go down first. Sunod naman yan, may Appraiser's Wrath para kay Zaida. Labanan yung dalawang junglers, but same could be said para kay 3mar. Nanilibaran itong si Doming Kite, and Aurora is gonna be taking 1. Pero doon naman sa kabila, TNC na wala ng isa. Si Zaida, tutuloy-tuloy na naman. Napigilan ni Lancy. Crisis averted for TNC, but Doming Kite kailangan umalis. Okay. Very cute, hinahabol ngayon. Mas muna siya, pero sabi ni Benny, hindi. Babawian kita. Edward, hindi tumama yung kanyang final slash. Nakikipagsabayan lamang dito kay Edward. Pero parang ang hapdi na ni Benny dito, ha? Medyo may swing nga na gagawin. So sabi ni Light, sige, sama ako. Try natin banatan yan. Nung nakita ni Benny Cutie, sabi niya, ayaw ko niyan, boy. Bounce na ako agad. Nakapag-bounce naman talaga at nagamit pa nga niya yung gold crab para gawin yun. And in this turtle fight, lamang na lamang ang TNC Pro Team. Okay. No, once again, Demon Kite is gonna be right over there. Pero si Chuck na naman na na-attack. Nakuha din ni Zaida. Yung turtle, same could be said para sa Demon Kite yung buhay niya. And then, Edward AOG is gonna be right over there. AOG, sama mo pa yung Infernal Pursuit nitong si 3mar. Nagkahabol ang TNC. And they are out for blood. May flicker. Iron Hook si Light, pero hindi rin tatama yun. Nakadalawa kagad dito ang CNC sa Vittoria sa itaas, Ay! pero di pa sila tapos! Gusto pa nilang umisa. That is gonna be a turret at least taken down by TNC. Hindi man sila nakakuha ng buhay. It's more than what they wanted. At lahat ng yun ay nagsimula sa magandang pinakita ni Benny Cutie doon sa gold lane. Going in for the 1v1 against Doming Kite. Almost getting a kill. Bumili ng oras against Edward. At ang daming pinadala ng side ng TNC Pro Team doon sa gold lane. Kaya nagkaroon ng malaking kalamangan ang TNC Pro Team on that turtle take. Yung team fight granted, medyo naging lamang na ang side ng Aurora. Pero TNC with proper calls kung sino dapat yung tamaan nila on the right times, turned it around to a turtle, a turret in a purple, stolen as well. Sulit na sulit yung mga investment dito ng CNC Pro Team, no? Again, hindi pa rin namamatay dito si Zaida at isa to sa mga isipin nila. And hindi lang yan, Benny Cutie, by the way, available na rin at napansin natin dun sa Infinix in-game equipment now. Meron na siyang brute force breastplate. Kaya pala ang tapang na rin na humarap-harap sa kung sino man ang kanilang kukunin. Pero sa kabilang panig naman, nakakuha ng Aurora ng Torre. Okay, magkabilang mundo silang dalawa eh. Nag-aabang Aurora sa taas. Meanwhile, TNC, they're gonna do the same thing. A trade for a trade ang gagawin nila. And then Doming Kite, kukuha na rin siya ng isa. Ako lang din naman mag-isa dito eh. At lamang ang side ng TNC Pro Team sa cross-map trade na yun kasi long lane sa Lord ang naging punterya ng TNC Pro Team. Mas malalim yung pwedeng tahakin ng side ng TNC at ngayon si Doming, alam nila na mag-isa to. AOG nagamit. Chakno ay umaamba. Ngayon, atras muna ang Aurora. Pero may ideya sila, pre. Medyo matagal ang cooldown ng Avatar of the Guardian. So, pwede nilang bilihin ito at actually, pwede nga sila mag-force kung gugustuhin nila. Oh, Pero wow. sumandal sa pader eh. Sinandalan As in, eh. ginilit talaga, men. Alam mong
nandun na yung pinaka-iskinita nung kanal, yun na yung ginamit para makataka sa AOG. Oo, saktong-sakto, no? Ito na yung Lord Dance na pinag-uusapan natin kanina. Yung Broken Worlds Lord Dance kung saan pwedeng gumedli ang Lord. Any side possible. Great angle kay Light pero may tonta. May taunt na naman para kay Chakno, may final slash din na gagawin, pero yung Infernal Pursuit tuloy-tuloy. Nagpapaulan na naman ng Feathered Airstrike si Yue, pati nung alabas natin may pag-atake na naman si Demon Kite and the rest of the members are in. Pag-atake na rin para sa kupunan ng TNC as they will be able to bring one down. Make it 2, make it 3 para sa Phoenix Army, only for the price of 1. It's Saida para sa iba pa as Chakno made Nako. something happen for his team, and Doming Kite na lang ang natitira sa ngayon at papalagpas sila. Di ba sila tapos dito at Grimar, sasalubungin na si Doming Kite. Grabe yung mga nangyayari dito. Sabi na, sige, makipagsabayan ka sa akin. Bibiling ko ang trip mo. Pero yung trip ng TNC dito ay kunin na ng malaya itong Lord. Even though nawala si Zaida, kakayanin nila yan. Dalawang crucial na nangyari para sa side ng TNC Pro Team. Unang-una, natalian ni Benny Cutie, si Yue at si Edward. Dalawa sa main playmakers ng Aurora Gaming in terms of team fights ay hindi makakilos ng freely sa loob ng team fight na yon. Yes, napitas si Zaida. Medyo napalalim in a 2v1 setup. But with the AOG coming in from Chakno, na gitnang-gitna by the way, ay nahanap din nila ang jungle ng Aurora, giving them clearance to take this Lord kahit namatay si Zaida sa teamfight na yun. Men, to add to that, ang ganda rin kasi ng crucial na Winter Crown dito ni Chakno para ma-extend yung mga nangyari na yun. Akala ng Aurora, kaya na nila i-verse. After nung duration nung kagat ng isang Franco, nabuhay pa rin si Chakno at yun yung naging rason. Kaya nag-atrasa ng Aurora, ng TNC ay sinamantala pagkakataon. Imagine mo, meron kang mga heroes na sumusubsob So, gamitin mo lang ng gamitin. Yun ang nagiging plano ng TNC. And look at this huge level gap para dito kay Zaida at pati na rin kay Demon Kite. Ito talaga yung diferensya ng isang Yi Sun Shin against any tank junglers. Mas mabilis mag-farm, especially on snowballs like this one. At 3,000 na ang kanilang kalamangan, pero defable pa rin naman ito para sa Aurora Gaming. If there's one thing na maganda against Aurora, ay napakahirap mag-push against a Farsa and an Arlot. Men, iba ang nagiging aura ng TNC dito. Gusto ko lang sabihin, ito yung mga bibihirang pagkakataon na nakikita natin ang Aurora Gaming na dumadaan sa ganitong klaseng sitwasyon, no? I'm glad you've mentioned that kasi ito yung mga bihirang moments na parang early game. Ito yung nabanggit ni Wolf kanina na kailangan sabayan mo sila. Kung posible na makalamang kayo, then it's a better situation for you guys. Pero para sa Aurora, ang kagandahan naman is Doming Kite. Still unscathed. Wala pang galos kahit papaano. At medyo malapit na siya na mabuo yung kanyang full build. Yun din naman yung nakakatakot no, kapag sinilip natin ng Infinix in-game equipment. Palapit na tayo ng palapit doon sa lock build na 1-1. Kaso nga lang, dalawa na sa mga main targets na maliliparan most likely ay may hawak na rin ng Winter's Crown. Maagang sagot para sa TNC Pro Team. At yan kasi yung mga hindi mo pwedeng tipirin yung sarili mo. Even if there are better items, stats-wise, minsan kailangan mo talaga yung Winter's Crown ng maaga, especially against teams na gumagamit ng 1-1. Men, ito kakaiba ito para sa ating Infinix Handcam. Walang iba kundi itong si Chak Mamba na makikita natin sa paggamit ng isang Gatot Kacha. Alam mo, chill lang naman gamitin yung Gatot Kacha. Pindot-pindot ka lang, aabang ka na ng pagkakataon. At ako namimiss ko na rin naman yung mga explosive at mga medyo heavy micro na heroes para dito kay Chakno. Pero ang ganda pa rin na nagiging laro niya ngayon if I'm not mistaken. Pero again, Infinix GT30 experience victory for every madlang gamer. Kaya iba yung experience ng mga players natin dito. At kailangan din ma-enhance yung experience na yan sa pagpasok sa ating 5 seconds from now na magkakaroon ng ating pangalawang Lord. TNC Pro Team ang nakakuha ng Lord kanina dahil na rin sa napakaganda nilang team fighting and of course targeting ng mga, I would say, squishy targets mula sa Aurora Gaming. So if you're Aurora, I would say mas okay na maging mas pasensyoso ng bahagya. Siguro humanap na at sana kumabit yung hook dahil last time around, hindi kumabit yung Iron Hook ni Light. And the idea for them is to put all your eggs in Doming's basket kasi alam nila na kanya na binigay yung orange buff. But then, it is still the Lord. 40% sa ngayon. Okay, hindi na naman tumama yung hook. Pero Bloody Hunting kumama! Sila na ang namatakan at sila na umpisa. It's gonna be Benny Cutie going down. Wow. Pero final slash na ibibigay itong si Edward and that's gonna be a takedown para kay Trimar. Magre-reset na naman yung Lord. Hindi yan ang kanilang Saita. patay. Instead, an attack coming in from the northern lights is happening. But let's see, dancing through everybody else. And that's 3-4-3. TNC
TNC still right over here. Si Doming kahit sa CUA na lang ang natitira. Lancy kontra kay Zaida. It's both mid laners and junglers fighting through it all. Oh my goodness, pana at bala ang naging isagot dito ng TNC. Wow. At napatay pa nila si DK doon. Ibang klase kasi naging spacing dito ni Lancy, no? Alam niya, pero teka lang, Yue! That was Zaida evading possible death. Lancy's gonna be doing the same thing. Hinahawakan nila to. Medyo Ate. dangerous at Naku, naku. mahapde. Ate. Si Zaida napaaray ng paunti pero si Doming kahit tinahanap. Alam na. Nasaan si Zaida? Ayan na. Looking for Zaida. Ayan na. I wanna be able to take him down pero si Lancy doing Aray ko, aray enough ko. para makatakas mapalayo yung gold laner ng Aurora. Man, ibang klase ang nagiging laro na ito. May kruhan kung may kruhan, saikuhan kung saikuhan. Oo. Pero ano ba dapat ang gawin ng magkabilang kupunan na to? Simulan natin sa Aurora, no? Unang-una, kailangan talaga may ma-display silang target. Mahirap kasi kapag ka malapit yung mga kakampi ng TNC Pro Team. Yes, may matatamaan ka ng Bloody Hand. That is inevitable. Pero kung mabilis din lang makaka-responde ang TNC Pro Team, it's exactly how it will play out. Masakit na si Lancy, pero yung Lord, Napakahabdi na nito ay kugunatan nila! Inugo na nila yung Lord ay napunta naman sa side ng TNC but then all of a sudden Jack to a Fraser shot na mahuhuli pero wala siya makikita doon. Instead it's gonna be the price of his own life. Lumipad na itong si Doming Kite but look at 3 more. That's gonna be another infernal pursuit na papagsak pa isa-isa kontra sa Northern Lights. 4 kontra sa 3. Make it a triple kill for Lancy and that's all to the bashers of his. Sabi niya, this one's for you. Bala kung bala ang bitaw. Oh my goodness, hindi pa tapos ito. Dalawa na lang ang natitira para sa Aurora. Doming Kite, by the way, 7-0-1. Napakaganda na nagiging reaksyon niya sa mga teamfight na to. Pero hindi ganun yung nagre-reflect para sa mga kakampi niya eh. oh no! Oh wow! Pwede na ata tapusin to. Nabitawan nyo ni pati UN. The flight is attended. Baba ang lipad ng Forza and now it's gonna be Doming Kite defending all alone. Makakalipad din siya pabalik. Kung wala yung Forza namin, I'm gonna be the one to take you down myself. Pero ikaw din ang ibabagsak ng TNC Lancy. Focus lang sa goal pero iba ng objective. Iba na lang objective. Huwag na yung base. At least mapawagsak natin yung inhibitor. Okay, makakahinga pa sila dito. Lancy, ay buhay pa. Papasok din si Edward. Wala na siyang final slash kasi actually meron pa. Pwede niyang gamitin ito. Papasok na naman siya dito. Lancy, and yun yung final Uy, slash. final slash na naman para kay Lancy pero nakapag-dash away siya para maging safe. Pero sabi ni Edward, hindi kita tatantanan! Another takedown para sa Aurora as they're trying to keep this one alive. Pero sabi ni Chaknu, irekta na natin to. Kaya Ilaban na natin to hanggat kaya para si Edward nagbaback to base na kasi sabi niya gusto niya tulungan yung iba niya mga kakampi. That's gonna be another one para kay Chaknu. The damage is there. The defend is still on. Ton para kay Dreamer. That's gonna be another one para kay Edward at sabi niya lumayo ka sa amin lupain. Okay, umatras siya dito. Dreamer makikipagsabayan sa tatlo. Oh my goodness, kakayanin niya ba hindi? A takedown. Oh my goodness! Napakahaba na naging action. Palitan kung palitan. Exchanges after exchanges. At ang Aurora ay nananatiling nakatindig. At medyo delikado pa dito ang TNC Pro Team, 15 seconds para dito kay Chakno. May chance ang mabutasan ng inhibitor turret ang side ng TNC Pro Team. Oh, no. Worst case scenario, pwede pang matapos ang larong ito. Okay, nagamit na yung ultimate ni Zaida. May mga minions sila nakasama. Pwede gamitin Demon Kite. Nagamit din yung Retribution. Matagumpay ang pagbasag sa base turret dito ng TNC. Pero gusto ko lang sabihin, pre, hirap na hirap silang hulihin si Doming Kite. At tamang-tama yan dahil si Doming Kite talaga ang totoong target naman dapat ng TNC Pro Team. Pero hindi kasi ganun kadali na maabot si Doming Kite. Oo. Kung mapapansin natin, for the past few team fights, ang tinatarget ng TNC Pro Team ay ang frontline ng Aurora Gaming. At may tamang sagot dyan dahil meron naman silang damage na sapat para tunawin ang frontline ng Aurora Gaming. Pero sa ngayon, napalapit na tayo dito sa lock build ng isang 1-1 ay hindi na pwedeng i-ignore yung threat na nanggagaling kay Doming Kite. Ngayon, nasa Aurora na ang bola. TNC Pro Team, they have to find Doming Kite kung gusto nila manalo sa isang team fight. Yeah, kailangan nila magamit ito, no? And kailangan nila magamit yung mga frontliners dito ng Aurora, which by the way, 3 sa 5 miyembro nila ay naka-blade armor. So naka-ready sila sa mga damage na magagaling kay Lancy. Nakikipaghatakan, nagamit yung Mountain Shocker, pero si Demon Kite ipapasok din. Uy, andun na naman yung final slash galing kay Edward! Burrado ang ilan sa mga members ngayon ng TNC but they will continue to fight at this point. Mawawala si Chaknu, mawawala si Edward. Isa-isa nagbabagsakan ng mga members ng Aurora ang TNC. Dreamer's gonna go down as well. Zaida's gonna be right over there. Benny Q3 kontra Koy Doming Kite but at this point meron siyang immortality. So at this point makakalipad ng matayog. Si Doming Kite and Light will be able to finish it off. Aurora is delaying the inevitable and Zaida
wipeout. And the ball. 5 kamote, triple kill para kay Doming kahit at tingnan nyo yung gitna. They're about to finish this off. Pwede na ata nila tapusin ito. Itinalaga nila si Yue doon sa may bandang itaas. At ready na kumangat ang Aurora. Spotlight on Doming Kite is online. Aurora takes game number 1. Makapigil hiningang aksyon para sa game na ito. Aurora Gaming takes game number 1. Ibang klaseng aksyon ang nakita natin. Tuloy-tuloy yung mga team fights, yung mga skirmishes na nakita natin. At umabot na nga sa punto na yung 1-1 ni Doming Kite ay napakahirap ng abutin at hindi na rin pwedeng ignorin. Men, for TNC Pro Team, they were at the point na sa kanila na yung laro na ito. 3,000 kalamangan, nasa loob na sila ng base ng Aurora Gaming. Pero kung magiging totoo at candid lamang ang aking sasabihin dito, isa sa mga pinakamalaking rason kung bakit Aurora Gaming ang nanalo dito ay dahil hindi napigilan ng TNC Pro Team ang kanilang gigil na tapusin yung laro during that moment. Men, kitang-kita natin ang reaksyon ng ating Smart Superfan Reaction Cam. Ito yung mga epic reaction from our super fans dito ngayon sa MPL Arena. Grabe yung naging action, grabe yung naging palitan at yung final slash na naging susi para makuha nila yung, 3 or 4 na miyembro dito ng TNC. Walang iba kundi manggagaling yan kay Edward. Araw ata ng mga explainers ngayon. Ating unang match ay back-to-back MVPs para kay Flap TZ. And this time around, Game 1, ang ating Game 1 MVP ay si Edward. On this Arlot, naging maganda ang kanyang performance by mid to late game kung saan nakahanap siya ng mga crucial setups that allowed for better bursting ng sabay-sabay on the side of Aurora Gaming. And ito na yung beauty ng isang Arlot eh. Kahit matalo ka sa lane, kahit sabihin na natin ma-0-2 ka o Yup. maging 1-3 ka, the moment that